Good evening, Kaliyot Americans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang mainit nga po nating update na pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito sa pagpunta na po ng barangay ni Cassie Legazpi. O ayan, pati po si Cassie ay kanila po nga dinala na rin sa barangay. Dinala na rin po ng taping siguro dahil sa pag-asa na baka tumaas po ang ratings nila at matapatan ang bagong host ng TVJ na kung saan ay malakas po ang hatak. Kasi syempre, hindi naman po nangyari ito sa kanila. Yung tipong inabangan ng mga tao, yung tipong pinag-usapan po ng husto, hindi nangyari yan sa Kambal nung sila po ay mapabalita na magiging parte nga ng Itbulaga. Unlike dito kay Tasha, talagang trending sa social media, pinag-usapan, and wala pong wala pong bashers. Yun yung maganda ron itong sila Cassie, mula nung pumasok po sila sa Itbulaga, puro pang babatikos na po ang mga naririnig po natin. Kesyo, bakit nila tinanggap? Anong nangyari? Nasuhulan na ng pera? Nadala sa offer? Marami nga pong nanghihinayang sa Kambal na yan. Actually, sobrang dami pong nanghihinayang. Kasi siguro dahil na rin nga sa wala namang gasino pong project na ibinibigay ang GMA Network sa kanila, kaya nakita po nila ang pagkakataon na ito na maging parte ng Itbulaga. Kasi kung hindi naman po dahil kay Kaylin Alcantara, baka po wala rin proyekto itong si Mavi Legazpi. And si Cassie naman ay mukhang hindi po na dadagdagan yung mga pumapasok sa kanya na TV projects. So, yun na rin marahil ang dahilan. Showbiz nga naman. Para ka maging mapag-usapan ka at magkaroon ng tsansa na magkaroon ng space or spot sa showbiz at mabigyan ng proyekto, dapat yung pangalan mo ay patuloy na maingay. So, bad publicity or good publicity, it's still publicity talaga, no? Sa showbiz, grabe nga naman. But anyway, ang usap-usapin nga po sa social media ngayon, ano kaya pong dahilan? Bakit napapayag si Carmina Villaruel na ipabilad na sa araw itong si Cassie Legazpi ma-expose sa barangay. So sabi po ng ilan, marahil dahil kailangan, since na rin po ito sa tip, may kontrata na rin nga po sigurong pinermahan. At the same time, tanong po ng mga netizen, malaki kaya ang binayad para mapa-oo? Malaki daw po kaya ang ibinayad para maging parte ito ng sugod bahay. So yun po ang katanungan ng mga legit Daricans at ng ilan pong at ng mga netizens. At the same time, mga ka-OG, mula raw nang pumasok si Atasha sa EAP ay parang tingin po nila, ginawa po nila ito dahil masyadong na-pressure ang Itbulaga sa lakas po ng hatak ni Atasha Mulak sa masa sa manonood. So gumawa sila ng paraan na pressured sa pagdating ni Atasha, and ginamit nga po si Cassie. So mukhang Cassie versus Atasha na talaga, no? Hindi na maiwasan na pagkompetensyahin sila, hindi lang ng panatiko, pati na rin ang tape, nakikipagkompetensya. Eto naman pong si Atasha at ang EAT gusto lang po makilala ng mga tao si Atasha Mulak at magkaroon ng space sa show business, diba? Pero bakit sila po ay parang triggered? Parang sila po ay masyadong na pressure naman sa pagdating ni Atasha, to the point na pati po si Cassie ay dadalhin na rin nila sa sugod bahay po nila or G sa Gedli,
na kung saan ay hindi naging mabenta di umano ang kanilang sedi, ang Prinsipe Sedi, ang dugyot na prinsipe, kaya Princess Sarah naman. Pero sorry dahil ang tunay na prinsesa di umano, lalo na sa beauty, ay mas akma kay Atasha Mulak. So nakakatuwa na marami po ang good comments tayong naririnig hinggil po kay Atasha. Sabi nga po dito ni Sir Eddie Bukayo, ayan, shoutout sa inyo, no pressure kay Atasha. Gusto lang naman na makilala ni Aga Mulak yung anak niya ng madla. Yung taping masyadong triggered na agad. Ngarag na ngarag. Relax nga lang sila sa EAT. Totoo yan, nag-e-enjoy lang po sila sa EAT, pero itong kabila, mukhang natataranta na, hindi po alam yung gagawin. Kaya todo sila sa pagpapalakas. Ang kaso lumakas nga ba? Nananatili na number 1 pa rin po ang TVJ. Nako, online pa lamang, hindi na po sila makahabol. And for me, kahit anong karakter pa ang ilagay nila sa kanilang G sa Gedli or kahit po sa studio, kahit anong karakter pa yan, hindi po magiging mabenta at hindi po papansinin ng mga tao. Ay naman po ang gawin na po nila kahit magtinatumbling na po sila dyan at mong makaawa sa viewers. Samantala ay naman po dito kay Yoli Bautista, wala naman comparison na mataas ang dating ni Atasha. Wala nga wala nang makakaakyat. Hindi na makakaakyat ang batang yan. So tinutukoy po niya dito ay si Cassie. Wala naman daw pong comparison kay Atasha ni hindi na makakaakyat si Cassie. Sabi naman dito ni Sonny Nuevo, dapat right from the start sinamin na sa labas yan si Cassie. Tapos ngayon, malakas hatak ni Atasha, saka isasama. Wala na. Mababash na naman siya dyan. Kawawa lamang siya. Well, inulit ko lamang po ang pagbasa nito kay Sir Sonny Nuevo dahil totoo po yan. Napansin din po natin yan. Mula nang dumating, itong si Atasha, ginawa na nilang prinsesa. Itong si Cassie, gustong-gusto po talagang ipantapat kay Atasha Mulak. Para naman po sa atin, mga ka-legit Darigans, ay ang layo para pagtapatin dahil no comparison. Kahit gawin pa nilang prinsesa yan, itong si Cassie ay mas aabangan pa rin at gusto pa rin ng marami ang EAT show. Naman ang karakter na idagdag po nila. Anyway, narito naman ang ilan sa napili po nating i-shoutout for today's video, guys. So, shoutout po dito kina Sir Tony Santos. Sabi niya, sa tingin ko, hindi signal ang problem kasi before ang EAT, watch ako ng face-to-face, start to finish, but no signal interference. Once na mag-start ng EAT, umpisa na ng signal interference. Malamang may signal jammer na may timer na inilalagay. Sana pinag-aaralan ng technical teams ng TV5 kung papaano ma-block yung signal jammer. Anyway, nag-message din ako sa NIPIO ko na working on TV5 para ipaabot sa tech teams nila. Anyway, thank you so much Sir Tony Santos, and sana all meron pong kamag-anak na nagtatrabaho sa TV5. Anyway, malaking tulong po yan kung ma-actionan, and minsan talaga nakakaranas din ng ilan sa ka-legit Darigans po natin na tuwing EAT lang naman mahina ang signal. Anyway, shout natin magandang gabi rin naman po dito kay Sir Norberto Ragin. Sabi niya, kaya nga di iniiwan ng staff and crew ang Itbulaga ng TVJ dahil na din pamilya ang trato nila at may
pagpapahalaga sa kapwa. Totoo po yan. Talagang pamilya po ang turingan. Kaya nakakatuwa na marami po ang sumama sa TVJ. Isa lamang pong ibig sabihin yan, tunay na mabuti po. At marami ang naniniwala na TVJ is the boss. TVJ is the right owner of Itbulaga. Sabi pa niya rito, sana habaan din ang time slot nila para ma-enjoy din ng televiewers ang program. So, sana yan po yung hiling natin. Yung showtime nga po, napakahaba eh. Naabot po yan ng lagpas na. Minsan 3:15 na po sila natatapos. So, sana ganun din po ang TVJ. Mapahaba din po ang oras para bukod po sa commercial, may oras po sa maraming commercial, hindi po tayo nabibitin parate. Anyway, shoutout din dito kay Sir L. Wala po siyang username na nakalagay, no? Gustong sirain ng JJ Bros or Brothers ang pinaghirapan ng TVJ for 44 years. Sila pa ngayon ang may ganang gumante matapos pakinabangan din nila ng mahabang panahon. Wala nga silang ibang produce na show kundi Ibilang. So, ito lamang po muna for tonight's video mga Collegiate Tarikad sa ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.